Grabe guys, nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa malaking rally ng INC dyan sa EDSA. At di umano ha, bago ko ipapakita sa inyo, i-explain sa inyo itong mensahe ni VP Sara dito sa mga nagrarally at sa buong Pilipinas po sa mga pangyayari ngayon, di umano ha, kasi po nagkita-kita kami ni Attorney Torion gabi at grabe ang aming usapan ni Attorney. Ang dami po niyang sinabi sa akin at basta hindi ko masabi sa inyo lahat kasi bawal, pero delicates. Alam niyo no, sa totoo lang, yung INC na rally na yun, hindi pa yan. Balita namin, lalaki pa yan. May ipapakita rin ako sa inyo. Unti-unti pa yung lalaki kasi until Friday yan yung INC rally na yan. At balita ko, si BBM ngayon pumupunta na outside the country. Pumunta na ng Canada. Basta may nalalaman ako. Ayoko lang sabihin. Kasi ang Malacanang raw di umano kahapon. Ito lang yung pwede kong sabihin na ang Malacanang raw kahapon nagpapanik sila. Ito, hindi ko kasi maintindihan ko paano ko ito sisimulan Ang Malacanang kahapon, meron kaming nakalap na impormasyon na lahat doon ay nagpapanik na. To the point na binalita ng ABS-CBN na ang mga trabahante ng Malacanang ay pinapaalis nila. Labas na kayo sa Malacanang, labas na kayo. Kasi meron raw emergency meeting sa loob. Ang last option raw nila, di umano ito yung last option nila, na posibleng di umano mag-declare ng martial law itong si Bangag kapag lalaki po dyan sa EDSA sa nangyari sa INC. Kasi nakikita na nila Mantakin nyo, Luzon pa lang yan. Wala pang Visayas at Mindanao. Kung si Manang Aimee Marcos pumunta doon sa rally ng INC. At doon talagang in-expose ang kabangagan ng kanyang kapatid. Pakikinggan rin natin yan. Bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila. At sa mga first time dito sa aking channel kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. So heto. Unahin na natin itong mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po yung statement ni VP Sara. Okay? Yan. Dahil sa pagtipon-tipon ng mga INC, nagsalita na rin itong si VP Sara. Inday Sara Duterte. Statement June 30, 2026. Ang sabi ni VP Sara, "The people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. Dati na niya itong sinasabi, yung mga pangyayaring ito. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems, while countless of our kababayans struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life. The President has remained detached from the hardships confronting Filipinos." Ibig sabihin ni VP Sara sa mga gulo na nangyari ngayon at sa mga rally na nagsisigaw ng taong bayan, it reflects on BBM's weak leadership. Okay? Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against the imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacanang, question the administration's competence, or criticize the President, including allegations concerning his drug use. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. Ibig sabihin, instead na makikinig itong si Bongbong Marcos sa mga hinanaing ng taong bayan, kundi
Yung iba, kinasuhan pa. Kagaya ni Marcoleta, kagaya ng ni Jinggoy Estrada. Okay? Tapos, sa issue pa niya dito sa paggamit ng droga, which is ang mismo na ang ate ang nagsabi niyan, ay dapat yan linawin niya kung totoo ba yan na gumagamit siya. Kasi kung totoo na gumagamit siya ayon sa kanyang kapatid, ay hindi po siya karapat-dapat na maging presidente. Ganun lang kasimple. Okay? Sabi pa dito ni VP Sara, the president's failure of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment. A government that answers criticism with intimidation undermines the very democratic institutions it is sworn to protect. Kasi itong problema ng administrasyong ito, kaya bumababa ang kanilang tax rating, kasi kung merong magkri-criticize sa kanila, mai-intimidate sila, magagalit sila. Instead na pakikinggan nila yung mga nagrereklamo, nagagalit sila. Kaya bumababa ang kanilang trust rating dahil dyan kay Auntie Claire Castro. Yan ang pinakaunang reason. Ano pang sabi ni VP Sara? This is no longer a matter of politics. Hindi na po ito usaping politika, ha? It is a matter of the honor of the state and the future of a Filipino who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression. Syukran. Yan ang sabi ni VP Sara. Ibig sabihin, hindi na po ito patungkol sa pamumulitika. Tungkol na po ito sa taong bayan na hirap na sa liderato ni Bongbong Marcos. Tungkol po ito sa ating future ng ating bansa, future ng ating taong bayan. Okay? Tungkol po ito sa kung gaano na hirap ng ating bayan. At yan sana ang tugunan ng gobyernong ito, pero wala. Nag-i-increase lang ang gulo dito sa ating bansa dahil dito sa bangag na administration ito. Yan po ang sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, the Vice President of the Philippines. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Sara. Every time na nagpapalabas ka po ng mensahe sa taong bayan ay parang gumagaan po ang loob ng mga Pilipino. Ayan, palakpakan kay Ma'am Sara. Dito naman, at dahil dyan, hindi rin nagpapaawat itong si Senator Amy Marcos. Talagang pumunta siya doon sa INC at nagalit talaga. Ito po, panoorin natin itong si Manang Amy. Pilit akong humabol kasi hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong Totoo naman eh. Very clear yung mensahe ni Manang Amy. Wala silang pakialam. Wala talagang pakialam. Kasi kung may pakialam sila, dapat makinig sila sa kung ano yung sinasabi ng taong bayan. gobyerno ay bangag! Walang malay! Nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya! Galit talaga si Manang Amy. Sabi niya, ang gobyernong ito ay bangag.
Na, hindi pa ba kayo magising niyan, mga loyalista? Mga dilawan? Mga pinklawan? Hindi pa ba kayo gising niyan? Bangag! Gumagamit. Yan ang sabi ni Manang Aimee. Kapatid na yan. Alam nila na gumagamit ang kanyang kapatid. Ang dose-dose ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Alam niyo, sa totoo lang, grabe itong ginawa ni Manang Aimee. Imagine mo, kaya mong sabihin yan sa sarili mong kapatid, di ba? Sarili mong kapatid. Pero wala siyang ibang choice kundi gagawin yan to help his kapatid, yung brother, BBM. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo. Makialam para sa kabataan. Makialam para sa kinabukasan. Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan. Tama naman si Manang Aimee, dapat tayo makialam, no? Kung mayaman ka man, kung mahirap ka, mayaman ka man, dapat tayo makialam na ngayon. Ngayon ha. Kasi hindi na ba kayo naaawa sa bansa natin? Di ba kung kailangan natin magtipon-tipon, kung kailangan na nating mag-people power, o kung gagawin natin yan, gawin na natin yan. Kasi parang hindi na po tayo satisfied sa governance. Hindi na po tayo satisfied sa gobyerno. Tama nga yung sinabi ni Tatay Digong noon na yan si BBM na yan. Ano yan? Hindi na yan mag-step down. Hindi na yan mag-step down. Kaya itong si Manang Aimee, she is very sad kasi ang gusto lang naman niya, maibalik yung pangalan nila na nasira nung panahon ng kanyang tatay. Eh ngayon, mas lalong nasira. Kaya, I feel you, Manang Aimee. Ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino. Na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, maano lang ha, very short lang yung message ni Manang Aimee. Isa doon sa mga napulot natin na tayo na po ay lumabas at makialam na tayo. Okay? Simpleng-simple lang yung message. Makialam na tayo. Mayaman ka man o mahirap ka man, this is about the future of the Philippines. Unahin muna natin ito ha. Kasi po, na itong Malacanang, natatakot na sila. Kasi ito lang naman ang nangyari. Nagpapanik sila sa loob ng Malacanang. Ito ha, ipapakita ko. Ngayon ito ha, kanina itong umaga kinuha na unti-unti na namang dumarami ang tao. Kasi ang plano nila, everyday, dadami ng dadami yan, dadami ng dadami yan. Ang tanong, hindi pa ba makokonsensya si BBM yan? Ang kinatakatutan nila is baka raw mag-declare ng martial law. Ha? Ito ha. Kita nyo, ito. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Attorney, excuse muna attorney. Ayan. Yan ang top view. Yan. Early morning pa yan. Yan, no? Umaga pa lang yan. Umaga pa lang yan, nagtipon-tipon na. Ngayong araw na ito. Di ko lang alam. Mamaya, dadami na naman yan. Hanggang Friday na yan. Kaya itong si BBM, good luck. Ha? Kung ako sa'yo, umalis ka na sa Malacanang. Mag-resign ka na. Mag-formally resign ka na. Kasi ayaw na ng taong bayan sa'yo. Ayan, oh. Sobrang traffic yan. So, umaga pa lang yan. Ha? Yung iba dyan na inaantok pa, yung iba kumakain pa.
Grabe. Ha? Isa lang naman ang yan hangad niya ng mga taga-INC. Hustisya para kay Marcoleta. Hindi naman nila sinabi doon na BBM resign. Wala namang sinabi, wala namang sinisigaw sila doon na BBM resign. Ang sa kanila lang, hindi sila napagbigyan ng hustisya doon sa ginawa ni Senator Marcoleta. Sabi nila, selective justice yung ginawa ni Ombudsman Rimulya. O, tingnan nyo, si Chis Escudero at itong si Joel Villanueva, biglang nawala ang kanilang kaso. Dati sabi niya, hinog na raw ang kaso. Ngayon, wala pang sapat na ebidensya. Di ba? Pinaglalaroan lang tayo. Alam mong, nakikita mo na paghalataan sila na nilalaro yung politika. Meron silang tinatakot kasi kung ayaw niyong anuhin, tatakutin. Kung hindi matatakot, kasuhan. Ganyan na naman eh. Ano ginawa ni Rimulya noon? Kinasuhan niya ng kinasuhan yung mga ya? Halos yung mga banateros na bumabanat sa kanya ng katotohanan. Ganon rin. Kasi nakikita kasi ni Bongbong Marcos na itong si Rimulya, mahilig kasi humalik sa puwet niya. So ginamit niya na ngayon itong si Ombudsman Rimulya para, sige, gawin mo na ito. Parang gano'n nagdududa tayo na parang gano'n yan ng magiging, kasi selective eh. Di ba? Yung mga halatang halata na mga magnanakaw sa flood control na corruption ay hindi naman kinakasuhan. Itong senador na talagang nangunguna sa pag-investigate ito sa flood control ay siya pa yung naunang makulong. Kasi si Marcoleta, natatakot sila dito kasi sila yung natatamaan. Nagtatanong lang kami, kayo ba yung mga magnanakaw dyan? Di ba? Galit sila kay Marcoleta na gustong malaman sino ang mastermind sa flood control. Ito namang ombudsman, magpasalamat sana kayo kay Marcoleta kasi tumutulong sa bayan, yun pa ang inunang kinulong. Kasi ang mastermind, baka sila rin. No? Di umano. Kaya nga imbestigahan natin para malinaw. Bakit ayaw nyo? Di ba? Bakit ayaw nyo? Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kasi po itong Brave 18, no? Medyo malabo na ang Brave 18 na maimbitahan sa Senado. Kasi ang Brave 18, sa palagay ko, magiging maimbestigahan sila ulit kapag presidente na si BP Sara. Malabo na silang maimbita sa hindi sila pagkakatiwalaan ng administrasyon kasi natatamaan yung administrasyon. Ngayon, may pinaabot po na mensahe itong Brave 18 sa atin, ng mga nagrarally dyan sa INC na nagsasakripisyo sa kanilang buhay para lang makapunta dyan. Ito po, para ang mga tao naman dyan sa INC, shoutout nga pala dyan sa mga nandyan ngayon sa EDSA, nagtipon-tipon kayo. Ito po yung mensahe ng Brave 18 sa inyo. Makinig po kayo, ha? Ako po si Rosbert Copan. Magandang gabi po sa lahat ng Pilipinong hanggang ngayon umaasa pa rin sa transparency, accountability at justice para po sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Hinahamon ko po ang Senado na muli niyo pong buksan. Hinahamon kayong mga senador na muling buksan yung flood control anomaly. Hindi nyo kaya? Ayan hinahamon na kayo Ang investigasyon sa flood control at sasagutin namin lahat ng deliveries po sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng Pilipinong sumusuporta sa katotohanan at lalong-lalo na po sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Mahalin po natin ang nag-iisa nating bayan. At muntik ko na pong makalimutan, Sir Matibag, Sir, huwag po kayong marites sa Brave 18. Dapat po ang iniimbestigahan ninyo yung korupsyon sa Pilipinas. Thank you po. Ako po si Rose. May birit pa siya kay Matibag di ba? Matibag, sir! Huwag kayong marite, sir! Palakpakan, guys. Palakpakan. In behalf of the Donmar TV, nagpapasalamat po kami mga Brave 18. Saludong-saludo po kami sa inyo, sa inyong katapangan at sa inyong honesty po. Maraming salamat. Continue to do that and para sa taong bayan, continue to do that para sa taong bayan. Patuloy lang at there will come a time, there will be a day of reckoning. Yan, nasabi ni Tatay Digong. Then, ito na. Attorney Martin Delgra, ito po, panoorin po natin itong kanyang interview. Update po kay Tatay Digong. Ayan, play natin.
beside former President Duterte through political triumphs and his greatest legal challenge. Joining us is one of the lawyers who was there when the former president was brought to The Hague last year, Attorney Martin Legra. Delgra. Good morning, sir. Good Welcome morning to po. the Spokes. Good morning, Lily, and, Pleasure to thank meet you. Thank you for inviting me. Thank you for being here. I hear it's not that easy to get you on. on galing Because pa I'm kayo based in ng Davao. Davao. Opo. I Yeah. rarely come to Manila for this. Wow, Yeah. we Thank lucked you so out, much. We ah. appreciate that, no? Yeah, Mabuti thank po. Could you tell us, Attorney Martin, how did you become close to PRD? Were you classmates? Hindi po, mas talagang mas matanda yan siya. Alam mo, Okay. 82 years checking. old na siya ngayon. I may be senior, but I'm still not 65. So, layo yung agwat namin. Pero you've Actually, always been the lawyer of, we heard that you've always been the lawyer of FPRRD. among the lawyers, One of the lawyers of Mayor Rudy, he always wanted to be called Mayor Rudy. And even when he was Even when he was president, he would president. always want to be called Mayor. Oo. In his words, kinikilabutan siya pag tinatawag siyang presidente. Presidente. Did say that. But going back to your question, actually, the first time I met him was shortly after he passed the bar. Ganun na rin You katagal. passed the bar, sir. You or because, him? Him. Him. He passed the bar. I was still in high school then. And he joined the law office of my father, my late father. So that's when I met him. I was still in high school. Okay. When So he yung father already niyo was- po pala yung colleague niya. Opo. So, how did he know your father? Yeah. Actually, it was through Nanay Suling, the mother of Mayor Rudy. When Mayor Rudy passed the bar and Nanay Suling talked to my father if Rudy can join him, he said he's most welcome to join the law office. So that's how the relationship started. It was actually through my father. Nung mayor po ba siya, secretary, na-imagine Ano niyo lang po, ba? Martin lang po. Or Attorney Martin. Okay. O chairman, hindi ba? No, you were a chairman of the LTFRB during the Opo. time of Mayor Duterte, PRRD. Na-imagine niyo po ba na magiging presidente siya nung mayor pa lang siya? Hindi po. Never niyong napag-usapan? Pati siya rin po siguro, hindi niya ma-imagine. And I like to look at it this way. When he was mayor, and he has been mayor for a long time, I like to say that he has never lost an election. No? And that's for the record. 9 years as mayor, and he reached the maximum term of 9 years. He ran for Congress and came back as mayor for 9 years. And then after that, ran for the presidency. So, siyempre, matagal ka na sa politika. And this is me, just my 10 cents worth. Siguro, tinitindo niya sa taas kung kaya niya. Pero from where he was, a city in Mindanao, and a political party that, that can only count a handful of members in Congress, both in the House and in the Senate, talagang imposible. Kahit na mangarap ka, imposible na yung pangarap mo mangyayari. Pero kung ganun po, ano sa tingin niyo yung nag-convince sa kanya na may laban kaya pwede? If he never I'd like to say imagined this, it, or ang you, tao. among the closest. No? Ang tao po. Kasi nakikinig siya sa tao. And he's always been saying na, hindi ko kaya yan. Bihira na lang tayo makakita ng isang presidente na mahilig makinig sa taong bayan. Pero at the end, yung tao. And when I say yung paghahalubilo sa tao, I'm not talking about crowd. Okay. I'm even talking about individual encounters. I like to give you one particular encounter. In a hotel in Davao, and there was, maugong na yung pagpapatakbo niya, and he keeps on saying no. He has been saying no on Yeah, every on time it the was people mentioned, asking him diba? to run for the president. And there was this particular encounter of an old woman who came to him, almost knelt, begging for him to run. Bakit? Kasi meron siyang relative, I think, apo or anak, who was into drugs. Na talagang, it's something personal. So, all those encounters kind of make up the whole narrative of why, at the end of the day, despite having to say no, he said yes. Were you with him when he won? When he heard the news about winning? And what did he do I was first? actually part of the legal team So, yes. of the former president. The part election of the team, legal yes. team in the canvassing. So I'm one of the election lawyers of the former president. So we knew then, kasi automated election yan, 2016. Towards midnight, alam na namin na mukhang siya na. Kasi malayo na talaga yung agwat sa second placer. And siguro pati siya, it dawned on him na siya na nga. Na early the next morning, and I think a few people have seen this,
na pumunta siya sa puntod ng kanyang ina at sa kanyang ama at humihingi ng tulong. Ma, tabangi ko. Ma, tabangi ko. Mama, help me. Tulungan mo ako. So, ganun po yung emosyon na tumatakbo sa loob niya. During the several hours after the election was, the voting centers closed, canvassing began, and then towards late evening, mukhang nakikita na siya na nga. Siguro yung tumatakbo sa isip niya, totoo na to, no? And he seemed to be not as prepared, no? Na he will be the president, and that's why yung first thought niya is to ask for help, no? Medyo very uncertain yung mga Very What was emotional significant yun, is he was asking from his parents, who was no longer with him, pero still asking for guidance. Yeah. He mentioned that before, in relation to his father, that he felt that he was a disappointment to his father. Did he say this? Do you know the cuento behind this? I have not heard that that part of the kwento. Although alam naman din natin na matagal siya nagtapos sa high school. So I'm sure to any parents it would be quite a disappointment na matagal nagtapos sa high school at but nevertheless nagtagumpay. Hindi para sa sarili, No, kundi para sa taong Para sa bayan. bayan. Kayo po is, you've been in the private sector, no? As a Opo, lawyer. since I left government in 2022. Or even before I joined Mayor Rudy in 2016. I have been You're a in the practicing practice of lawyer. law since I passed the bar in 1988 until 2016. Buti po na-convince kayo ni Mayor na maging LTFRB chairman. Medyo that Sa time, totoo lang, talagang medyo complicated rin yung posisyon nyo na yun, di ba? First of all, I did not ask for that position or any position in government. I got that call. I can still recall 12:30 of May 30, 2016. At sinabi sa LTFRB, ako. Alam mo, at that time, with so much public expectation on his presidency, garnering the highest number of votes for president, you can do no less but accept the invitation, no? And take part in nation building at saka yung pagbabago na expected by a lot of people. Naging very strict po kayo when you were the chair of LTFRB sa mga colorum, di ba? Good that you mentioned that, really. I like to put that in context insofar as Mayor Rudy is concerned. The day after I got that call, and I'm sure a lot of people also got that call, we gathered in what we call Panakanyang, and there's a place there in Davao City where presidential events normally are held, or meetings. It even dates back to GMA. So at that time, meeting, there was a lull in the meeting, and he sat beside me, and he said, "Bay, korap yang ahensya mo." Two C's, kolorum at korupsyon. So those were the marching orders. So talagang so when I came into the LTFRB and I did not realize what I was getting into, the kind of institution or the government agency that I was getting into, was among the most corrupt in government. So when I was asked by media early on, corrupt ba yung ahensya mo? Perhaps any head of agency would probably try to sugarcoat or try to temper down the perception or reputation of the agency. Sabi ko, corrupt. Siyempre, nagulat yung nagtanong. Sabi ko, this is how we look at it. We need to recognize that there's a problem. If you don't recognize that there's a problem, you'll never be able to solve that problem. And that problem... Yan ang isa sa mga problema ni BBM. Alam niya na merong problema. No? Alam niya na ang tao nagrereklamo na ganito, ganyan, ang problema, ganun, ganyan. Yan nga, sabi ni Manang Aimee, hindi sila nakikinig. Alam niyo ba kung bakit? Kasi wala silang malasakit